Ako si Francis Riudique, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nilinaw na hindi tuluyang ibaban ang mukbang. Regulasyon lamang ang isinusulong umano ng kagawaran. Gun at liquor ban ipapatupad sa Quezon City kaugnay ng SONA ni PBBM sa ika-22 ng Hulyo. Speaker Martin Romualdez pinahayag na pangunahing agenda sa SONA ang 2025 budget. Suspended Mayor Alice Guo di pa nakakaalis ng bansa ayon sa kanyang abogado. DOT poster sa NAIA inulan ng batikos dahil sa maling lokasyon ng Banawe Rice Terraces. Chinese national pinaslang ang sarili habang inaaresto ng BI. 2 dayuhang sangkot arestado sa Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Balita para sa ating mga mukbangers. Nilinaw ng Department of Health o DOH na hindi nito planong iban ang mukbang sa bansa. Ayon kay DOH spokesperson Albert Domingo, hindi ban kung hindi pinag-aaralan lamang ng kagawaran na magkaroon ng mga regulasyon sa gawaing ito. Paggigit niya, hindi maganda sa kalusugan ang overeating o labis na pagkain kahit na masustansya ang mga pagkain. Sa kabilang banda, bukas naman ang kagawaran na makipag-ugnayan sa mga content creators upang makakalap ng mga konsultasyon ukol sa isyong ito. Samantala, sa paparating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipapatupad ng Quezon City Police District ang gun at liquor ban. Ito ang isinawalat ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na aniya ay bilang security measures sa bisinidad ng Batasan Complex. Sa kasalukuyan ay wala naman umanong seryosong bantang natatanggap ang PNP para sa SONA. Mahigit 6,000 kapulisan naman ang ide-deploy sa paligid ng batasang pambansa upang masiguro ang mapayapang pagdaraos ng SONA. Sa ibang balita, sinagip ng Philippine Coast Guard o PCG ang mahigit 750 individual nitong kamakailan lang sa ilang residential areas sa Zamboanga City, bunsod ng naganap na pagbaha, dulot ng malakas na pag-ulan, dulot ng habagat. Ayon kay PCG District Southwestern Mindanao at BARM Commander Commodore Marco Antonio Guines, patuloy ang operasyon ng PCG upang matiyak ang kaligtasan ng mga lokal na komunidad. Samantala ay nanawagan naman ito sa publiko na manatiling alerto at magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat sa mga ganitong uri ng panahon. Kaugnay na balita, umakyat na sa 6 ang nasawi habang higit 60,000 pamilya ang inilikas dahil sa matinding pag-ulan sa mga rehiyon ng Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soc-Sargen at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Patuloy naman na nagsasagawa ng search and rescue operations upang matulungan pa ang mga pamilyang lubhang apektado ng masamang panahon. Samantala, hindi pa naman natukoy kung gaano nakalaki ang danyos na dulot ng umiiral na kalamidad. Sa ating ulat panahon, isang low-pressure area ang namataan sa 310 km east-northeast ng Davao City habang patuloy namang umiiral ang epekto ng habagat sa Timog Luzon at Mindanao. Kasunod nito, mararanasan ang epekto ng masungit na panahong dulot ng LPA sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Kalat-kalat naman ang mga pag-ulan sa Palawan na dulot ng habagat. At patuloy na bahagyang pag-ulan sa Metro Manila, Zamboanga Peninsula, BARM, Soc-Sargen, Cavite, Batangas, Bataan at Occidental Mindoro. Susunod sa News Force.
Pambansang polisiya para sa pagsiguro sa proteksyon ng mga kalusugan ng mga PDLs, tiniyak ng pamahalaan. Mga otoridad nasamsam ang higit 3 milyong pisong halaga ng iligal na sigarilyo sa Negros Occidental. Speaker Martin Romualdez ipinahayag na pangunahing agenda sa SONA ang 2025 budget. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Budget para sa taong 2025. Yan ang ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez na pangunahing prioridad ng Kongreso bago pa ang paparating na SONA ngayong taon. Narito si Jade Buhoy para sa balita. Sa ilang buwang preparasyon ng pamahalaan para sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., nauna nang nagpahayag si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang budget para sa taong 2025 ang magiging pangunahing prioridad rito. Ayon sa kanya, desidido na ang Kongreso na ipasa ang 2025 budget. Natitirang mga pagsasabatas ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, maging ang mga patakaran sa darating na SONA. Aniya, inaasahan ng Kongreso ang iminungkahing higit sa 6 na trilyong pisong pondo ng National Expenditure Program ang magiging pagkukunan ng General Appropriations Bill na siyang layuning maipasa bago ang katapusan ng Setyembre. Paglilinaw niya na tumaas sa 10% ang ngayong taon o higit sa 5 trilyong pisong alokasyon na siyang daragdag sa 22% sa gross domestic product ng bansa. Bahagi din sa pagpapasa ng budget sa taong 2025 ay ang iba't ibang batas ukol sa pagtugon ng pangangailangan ng mga persons with disability, mga war veterans, guro, taxpayers, empleyado, manggagawa, mag-aaral, magsasaka, mga katutubo, maging ang pagsasaayos ng kalusugang pangangalaga sa bansa. Inaasahan din ni Romualdez ang suporta ng kasalukuyang Senate President na si Senator Francis Cheese Escudero sa mga inisyatibong kinakailangan upang mapabilis ang pag-unlad ng bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa Pilipinas pa umano si suspended Mayor Alice Guo na kinumpirma ng kanyang abogado. Panawagan ng pamahalaan sa kanya, sumuko na lamang at harapin ang mga akusasyon laban sa kanya. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin naaaresto si suspended Banbantarlac Mayor Alice Guo. Ito ay matapos isilbi ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado ang arrest order laban sa alkalde dahil sa hindi pagsipot nito sa mga pagdinig. Bigong mamataan si Guo sa kanyang mga itinakdang address sa Balintawak, Valenzuela at Bulacan. Ngunit ayon sa kanyang abogado na si Attorney Stephen David, nananatili pa rin sa bansa si Guo matapos niya itong makausap sa tawag ng halos 1 oras. Pagsisiwalat pa ni David, pinag-iisipan na ni Guo na sumuko sa Senado. Ngunit posibleng sa July 29 na lamang daw na araw na susunod na pagdinig sa Senado ukol sa mga akusasyon kay Guo. Samantala, tiniyak naman ng Senado ang proteksyon ni Guo at ng iba pang inisyuan ng arrest order kung sakaling sumuko sila. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, ginagarantiya ng Senado ang sinumang dadakipin para i-detain. Nakahanda na umano ang mga detention facilities na air-conditioned, may sariling palikuran at mga bunk beds. Samantala, panawagan naman ni Senator Risa Hontiveros, sumuko na lamang si Guo at harapin ang mga akusasyon sa kanya. Paggigiit niya kung nakakayanang mag-Facebook ni Guo dahil sa kanyang nakaraang post dito ay kaya na niya umanong humarap sa pagdinig sa Senado. Si Guo ay naharap sa mga kasong kaugnay ng kanyang umano'y pagkakasangkot sa iligal na operasyon ng Pogo sa Banbantarlac at dahil sa irregularidad ng kanyang mga dokumento bilang Pilipino. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.
Samantala, nilagdaan ng isang Joint Administrative Order o JAW sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tugunan ang mga suliraning kinaharap ng mga person deprived of liberty o PDLs, partikular na sa kanilang kalusugan. Para sa detalye, narito ang aking ulat. Isa pa rin sa malaking hamon sa bansa ay ang jail congestion o ang pagsisiksikan ng mga person deprived of liberty o PDLs sa mga kulungan o preso. Bukod sa araw-araw na hamong kinaharap ay malaking banta din sa kalusugan ang nagbabadya sa kanila. Ayon sa Department of Health, dahil sa siksikang mga kulungan, mataas ang kaso ng mga respiratory tract illness, sakit sa balat, skin allergies at iba pang mga nakakahawang sakit. Kaakibat rin ito ang mga epekto sa mental na kalusugan. Ito ang mga suliranin na nais tugunan ng pamahalaan kaugnay ng kamakailang pinirmahan na isang Joint Administrative Order o JAW na magtitiyak ng proteksyon sa kalusugan ng mga PDLs. Pinangunahan ito ng DOH sa pakikipagtulungan sa Bureau of Corrections, Department of Justice, Bureau of Jail Management and Penology, Department of the Interior and Local Government at PhilHealth. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. This is our guiding principle to the attainment of universal health care. This policy aims to establish a health protective and health promotive environment for individuals in detention to set up a responsive health system for those who have been deprived. Ang JAW na ito ay ang magiging pambansang polisiya ng mga detention at custodial facilities pagdating sa pagtugon sa suliranin sa kalusugan ng mga PDLs. Maganda ngayon nakasulat sa papel at dahil tayo ay part ng isang bureaucracia, napaka-importante nung may sinusunod na pag sinabing ito ang mga standards, sabay-sabay natin gagawin ito. At ang standards na ito ay manggagaling sa Department of Health para pag sinabi namin na meron tayong abisong pangkalusugan, hindi lang ito call to action pero meron talagang mga specific na instructions na pwedeng tignan ng ating Bureau of Corrections and Bureau of Jail Management and Penology. Sa ilalim nito, magkakaroon ng mga accredited na primary at special healthcare services sa mga kulungan. Pagtitiyak pa ng DOH, masisiguro rin na agarang madadala sa ospital ang mga PDLs na may sakit dahil inuutusan ng JAW na ito na magkaroon ng kasunduan at polisiya sa pagitan ng LGU, mga hospital at mga detention centers. Dagdag pa rito, magkakaroon na rin ng benepisyo ang mga PDL mula sa PhilHealth. This framework guarantees that all detained persons are included in our National Health Insurance Program. Ibig sabihin, magkakaroon ng access ang mga PDL sa mga programa at serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth. Isang pangunahing hakbang din umano ang JAW na ito para magkaroon ng Trust Fund for Health para sa mga kinakailangang pondohang mga programa at serbisyo sa hinaharap. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, nakiisa ang Philippine Coast Guard o PCG sa isinagawang Anti-Terrorism and Bomb Threat Response Simulation Exercise sa Port of Balanacan, Mogpog sa Marinduque nitong kamakailan lang. Ayon sa PCG, layon ng simulation exercise na ito ang paigtingin ang kahandaan at pagiging epektibo ng operasyon ng lahat ng tauhan na sangkot sa agarang pagtugon sa mga potensyal na insidente ng terorismo at pagbabanta ng bomba. Sa ibang balita, mas pinalawig na Overseas Filipino Workers o OFW Lounge, ito ang ilulunsad ngayong darating na Biyernes sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Inaasahan na sa mas pinalaking espasyong ito ay mag-e-enjoy ang mga kababayan nating OFWs sa amenities na ihahandog at maaaring magamit sa lounge habang naghihintay ng kanilang flight. Matatagpuan ito sa NAIA Terminal 3 malapit sa Gate 7.
Nitong kamakailan lang ay nasamsam ng mga otoridad ang mga iligal o walang buwis na sigarilyo na tinatayang may halagang 3.8 million pesos, lula ng isang motorbangka sa katubigan ng Barangay Dos Ilog, Negros Occidental. Kasama ang Philippine National Police, Bureau of Internal Revenue o BIR at Bantay Dagat Ilog ay nakiisa ang Coast Guard District Western Visayas sa pag-aresto sa mga tripulante at pagkumpiska ng mga nasabing kontrabando na nasa humigit kumulang 155 kahon. Samantala ay tinurn over na ng Coast Guard ang mga ito sa BIR Region 12 habang nasa kustodiya na ng PNP Ilog ang mga tripulante para sa kaukulang disposisyon at pagsasampa ng kaso. Nagpahayag ang Department of Agriculture o DA ukol sa kanilang pagsusulong na hikayatin ang mas marami pang kabataan na makiisa sa pagpapaunlad ng sektor ng pagsasaka. Ito ay kaugnay ng Youth Internship Program on Organic Agriculture na naglalayong gawing bagong mapagkakaabalahan ng kabataan ang mga negosyong pang-agrikultura gaya ng poultry production, pagtatanim at pagpapainam ng kalidad ng lupang taniman. Ang nasabing programa ay naglaan ng 5 milyong pisong halaga upang suportahan ang mga organisasyon ng magsasaka maging ang paghahandog ng tulong pinansyal sa mga kabataang benepisyaryo nito. Samantala, nadagdagan na ng 2 istasyon sa lungsod ng Quezon ang EDSA Busway, kung saan mayroon itong mga panibagong pasilidad para sa mas pinabuti na serbisyo sa publiko. Tayo makibalita kay Daniza Lopez. Matagumpay na binuksan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Transportation o DOTR ang 2 panibagong istasyon sa EDSA Busway, ang Philam at Kamuning sa lungsod ng Quezon. Ang bagong istasyon sa Philam ay binibigyang prioridad ang mga senior citizen at persons with disabilities o PWDs dahil sa natataglay nitong elevator. Ayon kay DOTR Secretary Jaime Bautista, layo nitong bigyan ng kaginhawaan ang bawat pasahero na mas maging komportable ang kanilang biyahe. Itinaguyod din ang Smart Traffic Surveillance System kung saan pagbabahagi ni MMDA Acting Chair Romando Don Artes ay mayroong 166 na mga CCTV camera at 21 na nagtataglay ng Artificial Intelligence o AI sa rutang Monumento hanggang Rojas Boulevard. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Samantala, pinabulaanan ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia ang kamakailang paratang sa kanyang suhol upang maging pabor sa Miro Systems bilang Poltech provider ng bansa sa darating na eleksyon. Pahayag ni Garcia, ito ay hindi makatotohanan dahil wala raw siyang umano'y property sa mga bansang inaakusahan niyang napuntahan. Paninindigan niya handa siyang patunayan na walang anomalya sa kanyang mga pagmamay-aring bank account at mga ari-arian. Ayon pa sa kanya, handa siyang sumunod sa patakarang ipatutupad ng Korte Suprema kung ipag-uutos man na gamitin ang mga lumang machines. Ang challenge ko, ako na ng part, sana challenge po natin yung mga nag-aako sa panumpaan nyo rin. Para po kahit paano may paraan naman maprotektahan ang karapatan, ang pangalan, ang integridad ng bawat isa. Ako po more than anything else, I do not care about my either my name or my integrity. Pero ang sinasabi ko po, napakahirap na pagkikintang ka pagkatapos, hindi naman po under oath. So yun po ang katotohanan sa lahat. Susunod sa News Force. MMDA nagsagawa ng operasyon sa lungsod ng Quezon bilang paghahanda sa SONA. DOT poster sa NAIA inulan ng batikos dahil sa maling lokasyon ng Banawe Rice Terraces. Philippine Army na-recover ang mga armas ng NPA sa Surigao del Norte.
Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Isinagawa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Special Operation Group Strike Force ang operasyon ng pagsusuri sa mga nakaparadang sasakyan. Ito'y bilang parte ng paghahanda sa nalalapit na ikatlong State of the Nation Address o SONA. Ang mga sasakyan na iligal na nakaparada ay natikitan kung saan hinatak naman ang iilan. Tiniyak ng MMDA na ito'y isasagawa araw-araw upang maiwasan ang pagkakaroon ng matinding traffic pagdating ng SONA. Isang anthropological archaeologist na si Stephen Acabado ang nakapansin sa maling detalye ng poster ng Department of Tourism o DOT sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 4 kung saan nakalathala dito na matatagpuan umano ang tourist spot na Banawe Rice Terraces sa Benguet. Isa itong pagkakamali sapagkat ang totoong lokasyon ng Banawe Rice Terraces ay matatagpuan sa Ifugao. Umani ng samot-saring pangaasar ang ahensya mula sa mga netizen kung saan kalaunan ay tinanggal rin ang nasabing poster. Nananatiling tikom ang DOT hinggil sa maling ad na bahagi ng kampanya nitong Love the Philippines. Samantala, 5 high-powered firearms mula sa New People's Army o NPA ang nadiskubre kamakailan ng Philippine Army sa barangay Kamamonan, Gigakit sa Surigao del Norte. Ayon sa isang pahayag mula sa Philippine Army, naging posible ang pagkakatuklas sa mga nasabing armas, bunsod umano sa pagsisiwalat ng 3 rebeldeng NPA na sumuko noong ika-6 ng Hulyo. Samantala, isinaad naman ng 901st Brigade Commander na si Brigadier General Arsenio Sadural na ang pagkakatuklas ng mga armas at serye ng mga pagsuko ay nagpapahiwatig ng pagbagsak ng mga NPA sa rehiyon ng Caraga. Sensitibong balita po, habang inaaresto ng Bureau of Immigration o BI ang mga dayuhang Chinese. Isa sa mga ito ay pinaslang ang kanyang sarili samantalang ang 3 kasama niya ay nahuli ng otoridad sa lungsod ng Angeles sa Pampanga. Ang kabuang ulat tunghayan mula kay Jade Buhoy. Isang pangyayari ng pagpaslang ng isang suspect sa kanyang sarili habang inaaresto ng otoridad ang kamakailang iniulat ng Bureau of Immigration o BI sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa BI, ang suspect ay Chinese na miyembro ng kidnap gang sa Central Luzon na lumabag sa Philippine immigration laws kasama ng 3 pang dayuhang sangkot sa krimen. Inaresto ng BI ang mga dayuhan sa isang condo building ng Angeles kung saan kinilala ang mga suspect na si Feng Shengheng, Chao Yibo at Wang Yan. Habang ang pumanaw na dayuhan naman gawa ng pagbaril sa kanyang sarili ay si Wu Fuwen. Pahayag ni BI Commissioner Norman Tansinco, ang mga ito ay suspect sa pagpaslang ng 9 na dayuhang tinapon ang mga labi noong mga nagdaang buwan pa ang nakalipas. 6 sa mga pinaslang ay mga Chinese habang ang 3 ay mula sa Malaysia, Vietnam at Japan. Paglilinaw ni Tansinco, papatawan ang mga ito ng kasong deportasyon samantalang mananatili muna ang 3 sa kanilang detention facility para sa mga kaugnay pang kasong isasampa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Smoke at vape-free city. Ito ang ipinapanatili ng Taguig kung kaya't muli itong nagpaalala sa mga residente at publiko ukol sa maaring maharap na parusa sakaling mahuling naninigarilyo o nagve-vape sa mga pampublikong lugar. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Bilang bahagi ng pagpapanatili na malaya sa paninigarilyo at vaping, ang lungsod ng Taguig ay muli nitong ipinaalala sa mga residente at publiko ang pagbabawal na magyosi at mag-vape
sa mga pampublikong lugar kung saan maaari lamang itong gawin sa mga smoking area. Sa City Ordinance No. 15 Series of 2017 ay nakasaad na hindi dapat payagan ng mga negosyo na manigarilyo at mag-vape sa hindi itinalagang smoking area at dapat nasitahin ito. Ang paglabag naman sa ordinansa na ito ay haharap sa multa na nagkakahalaga mula 1,000 piso hanggang 5,000 piso at pagkakakulong naman na hindi lalagpas sa 30 araw kung saan maaari ring makansela ang mga business permit at lisensya. Hinikayat naman ng Taguig na ipagbigay alam sa lungsod ang sinumang lumabag dito, mangyaring kontakin lamang ang Taguig Smoke-Free Task Force. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nilinaw na hindi tuluyang ibaban ang mukbang. Regulasyon lamang ang isinusulong umano ng kagawaran. Gun at liquor ban ipapatupad sa Quezon City kaugnay ng SONA ni PBBM sa ika-22 ng Hulyo. Speaker Martin Romualdez pinahayag na pangunahing agenda sa SONA ang 2025 budget. Suspended Mayor Alice Guo di pa nakakaalis ng bansa ayon sa kanyang abogado. DOT posters sa NAIA inulan ng batikos dahil sa maling lokasyon ng Banawe Rice Terraces. Chinese national pinaslang ang sarili habang inaaresto ng BI. 2 dayuhang sangkot arestado sa Pampanga. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force.